maiinit na balita ngayong tanghali. Pangulong Ferdinand Marcos Jr. bumiyahe na patungong Brunei para sa 2 araw na state visit. Pagpapalakas ng ugnayan sa defense kabilang sa pakay ng Pangulo. Eddie Garcia Law, pinirmahan na ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Bagyong Aghon humina na. Wind signal binawi na ng Pag-asa. Isa kumpirmadong patay bunsod ng pananalasa ng Bagyong Aghon. Iba pang naitalang nasawi biniberipika pa ng NDRRMC. Luzon Grid makararanas na naman ang kakulangan sa supply ng kuryente. At 16 na tao patay sa pananalasa ng bagyo sa Bangladesh at India. Magandang tanghali mga kasangbahay. Ngayon po ay araw ng Martes, May 28, 2024. At una sa mga balita ngayong tanghali. Nakaalis na ngayong umaga si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. patungong Brunei para sa 2 araw na state visit. Pangunahin layo ng pagbisita ng Pangulo ang pagpapatibay ng relasyon ng Pilipinas at Brunei. Ang detalye hatid ni Nel Maribuhok live. Nel, ano-ano ang mga dapat asahan sa state visit ni PBBM sa Brunei? Yes, Ella, ayon kay Pangulong Ferdinand Marcos Jr., paglagda sa ilang mahalagang kasunduan ng isa sa mga aabangan dito. Kabilang sa mga lalagdaan ang may kaugnayan sa turismo, agriculture at defense. Ayon kay PBBM, bibigyan din niya sa kanyang state visit ang pagpapalakas ng defense ties ng Pilipinas at Brunei. Brunei has always been an important partner when it comes to defense cooperation with the Philippines. So during my trip, I will discuss with His Majesty ways for further cooperation with Brunei in ensuring the defense of our countries and of our region. Bandang alas 8 ng umaga kanina, umalis ang delegasyon ni Pangulong Marcos papuntang Brunei. Sa sidelines ng state visit, haharap siya sa business leaders at Filipino community. Pagkatapos ng kanyang 2-day official visit, diretso si Pangulong Marcos sa Singapore upang dumalo naman siya sa Shangri-La Dialogue. Dito bibigyan din ni Pangulong Marcos ang posisyon ng Pilipinas sa usapin ng seguridad sa rehiyon. The Shangri-La Dialogue is a very important dialogue because it is a dialogue about security and defense concerns amongst several foreign ministers, defense ministers. I think it is extremely timely that I attend and put forward articulate the Philippines' perspective and outlook on defense and diplomacy, while we continue to highlight the Philippines' commitment to a rules-based international order and constructive multilateralism amidst the current geopolitical challenges that we face in our region. Sa sidelines naman ng Defense Summit, makikipagpulong si Pangulong Marcos sa bagong Singaporean President at Prime Minister. Samantala, bandang alas 10 ng umaga, lumapag na ang sinasakyang eroplano ni PBBM sa Bandar Seri Begawan International Airport sa Brunei. Yan muna ang ating update. Balik sa Ella. Maraming salamat, Nel Maribuhok. Nilagdaan na ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang panukalang batas na nag-ugat sa pagkasawi ng legendary actor na si Eddie Garcia. Sa ilalim ng nilagdaang Eddie Garcia Law o Republic Act No. 11996, bibigyang proteksyon at titiyakin ang kapakanan ng mga manggagawa sa movie at television industry. Ang employer o principal ng workplace ang may obligasyong magbigay ng proteksyon sa mga manggagawa. Ang batas ay naglalaan para sa pagpapatupad ng oras ng trabaho, sahod at iba pang mga benepisyo. Pinatitiyak din ito ang mga pangunahing pangangailangan, kalusugan at kaligtasan, kondisyon at pamantayan sa trabaho ng mga manggagawa. Ang pagbibigay ng proteksyon sa movie at television workers ay dapat nakasunod sa Labor Code of the Philippines at iba pang mga umiiral na batas. Nangangani
Naganib na bumagal ang pagsasabatas ng mga priority bill ng Marcos administration sa pagpapalit ng liderato ng Senado. Ayon sa isang political analyst, partikular na mahihirapang pumasa ngayon ang isinusulong na economic charter change ng administrasyon. Ang detalye sa ulat ni Nel Maribuhok. Mahihirapan ba nung makapasa ang ilang mahalagang panukalang batas ng Marcos administration sa Senado sa ilalim ng liderato ni Senator Francis Escudero? Ayon sa political analyst na si Dr. Froilan Calilong, may reserbasyon ng bagong Senate President pagdating sa usapin ng pagbabago o pag-amyenda sa konstitusyon. Ang posisyon anya na ito ni SP Escudero ay may implikasyon sa magiging priority measures ng Senado. Pero yung paglalatag ng mismong agenda, medyo may kumpas pa rin dyan yung Senate President kung ito ay ikukonsidera niya bilang isang priority measure or hindi. No? Pero at the end of the day, again, it's how many numbers do we have in support of the Chacha. Dagdag ni Calilong, hindi lang economic chacha ang nanganganib na bumagal ang pagpapasa, kundi ang ilan pang controversial na panukalang batas. Maaring magkaroon ng pagbagal doon sa mga controversial issues at mga legislative agenda na kinikilala ng administration bilang priority. Pero tingin ko rin naman magkakaroon din naman ng mas mabilis na dispensation ng mga decision tsaka ng mga legislative processes, especially naman doon sa mga legislative measure na hindi ganoon ka-technical or hindi ganoon ka-controversial. Paliwanag naman ni SP Escudero, wala naman siyang problema sa isinusulong na pag-amyenda sa economic provisions ng konstitusyon. Ang nais lamang anya niya ay maipresenta o maidetalye itong mabuti sa publiko. Wala akong problema sa anumang uri ng pagpapalit. Basta sabihin lang natin sa taong bayan, ano ba talaga yun? At yun din ang iniintay kong kasagutan at nais kong malaman. Dahil yung economic provisions, may mga batas tayo kaugnay na yan. At yung pinakamabigat na o malaki, pending sa Supreme Court. Pag nagdesisyon ng Korte Suprema, hindi na rin naman problema yun eh. Ayon sa Senate Leader, ito ang isa sa mga pag-uusapan nila ni House Speaker Martin Romualdez. Magkaiba man anya ang pananaw ng Kamara at Senado, hindi ito dahilan upang magbangayan ang dalawang kapulungan ng Kongreso. Nel Maribuhok, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahalagahan. Pabor si Liberal Party President at Albay 1st District Representative Edsel Lagman sa pagkakaroon ng unicameral system ng lehislatura. Anya, mas magiging mabilis ang pagpasa ng batas kaysa kasalukuyang bicameral Congress. Narito ang report ni Rosa Licos. Kung si Albay 1st District Representative Edsel Lagman ang tatanungin, mas mainam kung unicameral ang sistema ng lehislatura sa bansa. Sa kasalukuyan, mayroong bicameral system ang Kongreso ng Pilipinas. 2 chambers ang bumubuo sa legislative system, ang House of Representatives at Senate. Kaya kahit pumasa na ang isang panukala sa isang kapulungan ng Kongreso, kailangang maipasa ito ng isa pang kapulungan bago pirmahan ng Pangulo at tuluyang maisabatas. Kung magiging unicameral ang lehislatura sa bansa, mas magiging mabilis ang pagpasa ng mga panukalang batas ayon kay Representative Lagman. Gayunman, kailangan munang magkaroon ng pag-amyenda sa saligang batas bago ito maisagawa. But that will have to entail a constitutional amendment because that is an institutional change. Kamakailan, ilang kontrobersyal na panukala ang inaprubahan ng House of Representatives, kabilang na dito ang economic charter change. Subalit hindi tiyak ang kapalaran ng panukala sa Senado na kapapalit lang ng liderato. Ito ay kahit na prioridad ng administrasyon ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang economic constitutional reforms. Marso nang aprubahan ng Kamara ang Resolution of Both Houses No. 7 o RBH 7 na naglalayong amyendahan ang foreign ownership restrictions ng saligang batas sa public utilities, higher education at advertising. Nakabinbi naman sa isang Senate subcommittee ang kahalintulad na panukala o Resolution of Both Houses No. 6. Ayon naman kay Senate President Francis Cheese Escudero, dapat unahin munang ayusin ang relasyon ng Senado at Kamara bago pag-usapan ng dalawang kapulungan ng Kongreso ang mga kontrobersyal na panukala tulad ng Chacha.
Sabi ko sa kanya, mag-usap at magkita kami sa darating na linggo marahil para mapag-usapan una sa lahat ang relasyon ng Kamara at ng Senado na sana maayos, wala nang palitan na maanghang na salita. Rosa Licuz, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Itinanggi ni Senate President Francis Chis Escudero na ang PIDEA leaks ang isa sa mitya ng change of leadership sa Senado. Punto ng Senate leader, hindi umano patas para kay Senator Ronald Bato de la Rosa ang mga akusasyon laban sa kanya kung bakit napatalsik si Senator Juan Miguel Mig Zubiri. Giit ni Senator Escudero, kung si Senator de la Rosa ang dahilan, siya dapat umano ang pinalitan bilang chairman ng Senate Committee on Public Order and Dangerous Drugs at hindi si Senator Zubiri. Sinasabing ang investigasyon sa PIDEA leaks ang naging mitya para patalsikin si Senator Zubiri dahil hindi umano nito napigilan si Senator De La Rosa sa pagsasagawa ng pagdinig sa issue na nagdadawit kay Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa iligal na droga. Kung yun ang dahilan, ba't bumoto at sumuporta sa pagbabago si Senator Bato? At gaya na rin ang sinabi ko kay Senator Bato nung nag-usap kami, kung yun ang dahilan, bakit pa kami magpapalit ng Senate President? Hindi siya na lang dapat yung pinalitan. Na hindi naman namin ginawa. Siya yung nananatiling chairman ng Public Order Committee. Patuloy na kinakalap ng Office of the Solicitor General o OSG ang mga ebidensya mula sa iba't ibang ahensya ng pamahalaan at sources kaugnay sa ginagawa nilang investigasyon sa issue ni Bamban Tarlac Mayor Alice Guo. Ayon kay Solicitor General o Solgen Minardo Guevara, pag-aaralan nila ito kung mayroon bang sapat na batayan para simulan ang co-warranto proceedings laban kay Mayor Guo. Dagdag ni Guevara, kabilang sa kanilang hinihingan ng mga impormasyon ay ang Department of Foreign Affairs, Bureau of Immigration, Department of Education, Philippine Statistics Authority at iba pa. Paglilinaw pa ni Guevara, ang kanilang focus sa investigasyon ay ang eligibility ni Guo na humawak ng pwesto sa gobyerno at hindi ang yaman o ari-arian nito. Maaari rin anya nilang gamitin ang ginawang pagdinig sa Senado bilang reference. Muli na namang makararanas ng kakulangan sa power supply ang Luzon Grid ngayong araw. Ayon sa National Grid Corporation of the Philippines o NGCP, iiral ang red alert mamayang 2 p.m. hanggang 4 p.m. at mauulit ng 8 p.m. hanggang 10 p.m. Samantala, magpapatupad din ng yellow alert sa Luzon Grid mamayang 1:00 hanggang 2:00 ng hapon, gayon din ng 4:00 hanggang 5:00 ng hapon. At mauulit ng 6:00 hanggang 8:00 ng gabi at 10:00 hanggang 11:00 ng gabi. Makararanas din ng manipis na supply ng kuryente ang Visayas Grid mamayang 2:00 hanggang 4:00 ng hapon. Patuloy naman ang paalala ng Department of Energy sa publiko na magtipid ng konsumo sa kuryente upang maiwasan ang pagkakaroon ng brownout. Tiniyak ng National Food Authority o NFA na sapat ang supply ng bigas para sa La Nina. Sa ulat ng NFA, triple ang dami ng rice buffer stock sa pamamagitan ng bagong pricing scheme. Ayon kay Administrator Larry Lacson, nasa 2.8 milyong sako ng palay ang nasa bodega ng NFA at nasa mataas na buying price range na 17 pesos hanggang 23 pesos kada kilo ng sariwa o basang palay at mula 23 pesos hanggang 30 pesos naman ang kada kilo ng malinis at tuyong palay. Dagdag pa ni Lacson, sapat naman aniya ang stock ng bigas mula sa 126,000 metric tons ng milled rice at patuloy pa itong nadaragdagan upang masiguro ang 300,000 metric tons na rice buffer stock na target ng ahensya para sa nagbabantang La Nina phenomenon. Nakikipag-ugnayan naman ang NFA sa Department of Agriculture o DA, gayon din sa PhilMec, pribadong sektor at mga non-profit organization para makakuha ng mga drying facility para sa wet harvest season.
Inaprobahan na ng Department of Budget and Management o DBM ang paglikha ng non-teaching positions sa Department of Education. Kasunod ito ng inilabas na Department Order ng DepEd kung saan aalisin na ang admin task sa mga guro upang makapag-focus ang mga ito sa pagtuturo ng mga aralin. Mula sa Maynila, alamin natin na detalye kay Jed Neresina live. Jed, ilan itong inaprobahan ang non-teaching positions para sa DepEd? Nasa 5,000 non-teaching positions sa mga paaralan ng Department of Education o DepEd sa buong bansa ang inaprobahan nga ng Department of Budget and Management. Sinabi ng DBM na ang paglikha ng bagong non-teaching positions para sa fiscal year 2024 ay naglalayong makatulong sa pagpapagaan sa trabaho ng mga guro. Dagdag din ito sa kakulangan o kawalan ng non-teaching personnel sa mga paaralan at para maibawas sa trabaho ng mga guro ang nasabing administrative task. Sinabi ni Budget Secretary Amina Pangandaman na sa pamamagitan nitong 5,000 non-teaching positions na bubuksan ay mas makapagpo-focus ang mga guro sa kanilang pagtuturo. Dagdag niya na dahil dito ay maaaring mas mapaghuhusay din ang sistema ng edukasyon sa bansa. Ang non-teaching positions nga sa loob ng DepEd ay Administrative Officer 2 positions na may salary grade 11 para sa fiscal year 2024 at i-deploy ang mga ito sa school division offices at mga paaralan sa buong bansa. Ang hakbang na ito ay alinsunod din sa kampanya ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na unahin ang kapakanan ng mga guro. Ayan muna ang update. Balik sa iyo, Ella. Maraming salamat, Jed Neresina. Nanawagan ngayon ang Alliance of Concerned Teachers kay Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na lagdaan na ang panukalang dodoble sa supplies allowance ng mga guro. Kulang isang linggo na lang ang nalalabi bago mag-lapse into law ang Kabalikat sa Pagtuturo Act. Mula sa House of Representatives, makibalita tayo kay Rosalie Cos live. Rosalie, ano ba yung nakapaloob dito sa Kabalikat sa Pagtuturo Bill? Aga, May 3, 2024 nang isumite sa Malacanang itong Kabalikat sa Pagtuturo Act na layong doblihin ang kasalukuyang 5,000 pesos na halaga ng teaching supplies allowance. Kulang isang linggo na lang ang nalalabi bago ito mag-lapse into law. Kaya nanawagan na kay Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang Alliance of Concerned Teachers o ACT na pirmahan ang panukala. Ang grupo ang nagsulong nito at naglobby na taasan ng allowance para sa teaching supplies. Noong December 2023 nang maipasa ito dito sa House of Representatives kung saan 7,500 pesos ang inaprobahang provision para sa school year 2024 to 2025. Samantalang 10,000 pesos naman para sa school year 2025 to 2026. Gayunman, 5,000 pesos lang ang naaprubahan sa Reconciled Senate Bill o Reconciled Senate Bill 1964 at House Bill 9682 ng Bicameral Conference Committee para sa school year 2024 to 2025. Gate naman ng Alliance of Concerned Teachers, huwag sanang i-veto ni PBBM ang panukala dahil anila matagal nang abonado ang mga guro sa mga pangailangan sa pagtuturo at hindi talaga sumasapat yung 5,000 piso kada taon. Dagdag pa nila, maging yung pagkukumpuni sa mga classroom tuwing brigada eskwela ay kinukuha pa rin umano sa sariling bulsa ng mga guro. Balik sa iyo, Aga. Maraming salamat, Rosalie Cos. Humina na ang bagyong Aghon at patuloy na kumikilos palabas ng bansa ayon sa Pag-asa. Bunsod nito, inalis na ang Weather Bureau ng lahat ng wind signal ngayong araw. Hindi na rin ito inaasahang magdudulot ng malalakas na pag-ulan sa susunod na 3 araw. Gayunman, maaari pa ring makaranas ng panakanakang ulan ang ilang bahagi ng Western Visayas, ilang bahagi ng Central at Southern Luzon. 3 individual na ang naitala ng Philippine National Police o PNP na nasawi dahil sa bagyong Aghon sa Quezon Province. Idineklara naman na ang state of calamity sa 1st at 2nd District ng Lalawigan dahil sa laki ng pinsala sa lugar na nagdaang bagyo. Narito ang ulat ni Japet Cablaida. 3 ang nasawi sa pananalasa ng bagyong Aghon sa Quezon Province base sa tala ng Philippine National Police.
Kabilang narito ang 14 na gulang na lalaki nang madaganan ng puno ng buli sa Lucena City, isang 50 anyos na lalaki dahil sa pagbagsak ng puno ng akasya sa San Antonio at isang lalaking sanggol na natagpuan sa katubigan ng Pagbilao, Quezon. Samantala, nagdeklara naman ng state of calamity ang 1st at 2nd District ng Quezon Province kagabi, May 27, batay sa naging rekomendasyon ng Quezon Provincial Risk Reduction and Management Council o PDRRMC dahil sa matinding pinsalang idinulot ng bagyo. Kabilang dito ang mga bayan ng Mauban, Sampaloc, Polillo Group of Islands at ang lungsod ng Lucena. Batay sa tala ng Social Welfare Development Office ng Quezon Province, 17 ang totally damaged houses at 174 naman ang partially damaged na bahay. Patuloy ang isinasagawang pamamahagi ng relief packs ng pamahalaang lalawigan sa mga lugar na naapektuhan ng bagyo. Japet Kablayda, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Patuloy na biniberipika ng Office of the Civil Defense ang mga napaulat na nasawi sa Bagyong Aghon. Sa isang panayam, sinabi ni OCD spokesperson Edgar Posadas sa 6 na reported deaths, isa dito ang verified, habang kinukumpirma pa nila ang 5 pang iba. Samantala, umakyat na sa 8 ang reported injured sa Bicol at Northern Mindanao, batay sa update ng National Disaster Risk Reduction and Management Council. Umabot na rin sa 36,143 ang affected population sa Quezon at Bicol. Karamihan naman ng evacuees ay mula sa Calabarzon na nasa 16,426. Sa kabuuan, 77 lungsod at munisipalidad ang nakaranas ng power outages, ngunit 61 na rito ang naibalik na. Libo-libong pamilya ang naitalang inilikas ng Laguna Provincial Disaster Risk Reduction and Management Office bunsod ng pananalasa ng Bagyong Aghon sa probinsya. Nitong linggo, kasabay naman sa pagbuti ng lagay ng panahon ay ang unti-unti nilang pag-uwi sa kanilang tahanan. Samantala, inilikas naman ang mga pasyente ng San Juan District Hospital sa Batangas matapos na malubog sa baha ang nasabing ospital. Ang detalye sa ulat ni Benedict Samson. Nasa mahigit 2,500 families ang inilikas noong linggo May 26 sa lalawigan ng Laguna bunsod ng pananalasa ng Bagyong Aghon. Nitong Lunes May 27, sa unti-unting paglayo ni Typhoon Aghon sa bansa, ay nakaranas na ng pagbuti ng lagay ng panahon ang ilang lugar sa Calabarzon Region, dahilan upang unti-unti na ring makauwi ang mga residenteng lumikas. Sa ngayon po, maganda na ang panahon. Nagpakita na ho si Haring Araw. Ongoing ho yung ginagawa naming relief operations dito sa lalawigan. Yung mga evacuees naman ho ay nagbabalikan na ho unti-unti kasi gumaganda na ho ang panahon. Dahil naman sa heavy rainfall sa kasagsagan ng bagyo, nakaranas ng pagbaha ang ilang lugar sa lalawigan, partikular ang bayan ng Bae sa Laguna, kung saan ay stranded ang ilang motorista dahil tanging malalaking sasakyan lang ang nakadaraan. Dahil sa pagtila ng ulan, unti-unti na ngang humupa ang level ng tubig baha dito sa bahaging ito ng Bae National Highway, kung kaya't nadaanan na rin ito ng mga maliliit na sasakyan. Hindi madaanan, nadadaanan na ho naman lahat ngayon, pero may mga tubig pa rin po sa ilang kalsada dito sa amin. Lahat, passable na ho lahat ng kalsada. Kwenta naman ni Charisma Elec, isa sa mga apektadong residente, itinaas na nila ang kanilang mga gamit dahil sa pagtaas ng tubig baha. Sa amin naman, mga kahoy lang din naman yung sa amin eh. Yung makina namin, itinaas namin yung mga gamit namin na di kuryente. Kasi syempre, umapaw namin. Samantala, dahil na rin sa malakas na pagbuhos ng ulan na naranasan sa Batangas, nalubog din sa matinding pagbaha ang San Juan Batangas District Hospital. Dahil dito, inilikas ng San Juan Municipal Disaster Risk Reduction and Management Office ang mga pasyente ng naturang ospital at pansamantalang dinala sa evacuation center. Sa lalawigan naman ng Cavite, isa sa binabantayan ng mga otoridad ang Ilang-Ilang River sa bayan ng Noveleta. Ngunit dahil sa putol-putol na pag-ulan na naranasan sa lalawigan ay nanatiling nasa normal level ang ilog. Kaugnay naman ng relief operation, umabot na sa 13,400 family food packs ang naipamahagi ng Department of Social Welfare and Development o DSWD sa mga apektadong residente sa Calabarzon Region.
Naghanda na rin ng nasa 1,100 hygiene kits ang Office of the Civil Defense o OCD Calabarzon na nakatakda namang dalhin sa lalawigan ng Quezon. Ang magkakatuwang na puwersa naman ng Calabarzon Police, Bureau of Fire Protection o BFP at Disaster Risk Reduction and Management Office o DRRMO ay nagtulong-tulong sa paglilinis sa mga punong nabuwal dahil sa pananalasa ng bagyo. Benedict Samson, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Gumuho ang bahagi ng ginagawang kalsada sa Valenzuela City kasunod ng tuloy-tuloy na buhos ng ulan dahil sa bagyong Aghon kahapon. 12 mga pamilya ang inilikas ng Valenzuela City Government at posibleng abutin sila ng 5 buwan bago makabalik sa kanilang mga tahanan. Narito ang report ni JP Nunez. Lalagyan na sana ngayong linggo ng mga harang na bakal ang ilalim ng kalsada sa ginagawang legislative building sa Valenzuela City. Ngunit dahil sa lakas ng ulan na dulot ng bagyong Aghon, lumambot ang lupa sa paligid nito dahilan para gumuho ang ilalim ng kalsada na malapit sa residential area sa Agustin Street. In place po yung aming mga steel columns or steel matting, yung pressure po ng tubig sa ilalim ho ay sobrang lakas, causing it na bumigay. Ayon sa District Engineer ng Department of Public Works and Highways o DPWH na si Engineer Roel Umali, nagsagawa naman umano ng soil testing bago gawin ang building. Ngunit dahil sa tuloy-tuloy na buhos ng ulan, masyado nang lumambot ang lupa. Nung bago po tayo nagtayo ng building, nagkaroon po tayo ng pag-aaral, soil testing po. So, capable naman po na magtayo tayo ng building with 2 basements. Batay sa plano, 4 na palapag na building ang itatayo sa lugar at meron itong 2-floor basement. Ayon sa mga residenteng naapektuhan, matagal nang inirereklamo ang construction dahil nga nagdudulot ito ng bitak sa kalsada. Nakailang report na namin yan, nireport na namin sa barangay, nagpetition na rin kami, address to the mayor, ganyan. Ayun nga, hanggang sa ganun lang, yung parang gagawin, masisira, gagawin na naman, masisira, ganun. Kaya ang advocacy namin, kung gagawin naman sana, yung pang long term na. Basta yung sinasabi namin doon na yung may crack, yung nagka-crack yung sa harapan ng bahay namin na tiniran, mayroon na. Sa hagdanan na gano'n, tapos yung kalsadang mahaba. Nireklamo na nung mga may-ari. Tinatagpian, yung butas ay yung giwang niyang gano'n, pinapasakan nila ng semento. Siyempre, bubuka pa rin yun. Sa ngayon, gigibain na ng city government ang buong kalsada at iuusog ang ilalagay na retaining wall. Dahil dito hindi muna pwedeng bumalik ang mga residente sa kanilang mga tahanan upang maiwasan ang posibleng peligro. 12 pamilya ang inilikas ngayon sa evacuation center. Ito yung evacuation center sa Malinta National High School na pinagdalhan ng mga residente na naapektuhan ng gumuhong kalsada sa Valenzuela City. Ayon kay Mayor Gatchalian, habang hindi pa pwedeng bumalik yung mga residente sa kani-kanilang tahanan, pwede muna silang humanap ng apartment at sasagutin ng city government yung kanilang magiging gastusin. Ayon sa city government, aabuti ng 5 buwan hanggang sa maisaayos ang pundasyon ng building at saka palang pababalikin ang mga residente. Magbibigay ang city government ng tig 20,000 pesos sa kada pamilyang apektado para magamit sa paglilipat ng bahay. Pero kung ang mga residente ang tatanungin, hindi nila ito aabot ng 5 buwan sa renta lamang. Kulang ko sa kulang. Pero siyempre, 20,000 is still 20,000. Malaking tulong na rin kaysa sa wala. I mean, pero di ba, hindi enough talaga. Hindi ko nga alam eh. Ang hirap ng buhay namin. Hindi ko alam kung paano. Bukod sa city government, nangako rin ang kontraktor ng proyekto na magbibigay ng tulong pinansyal sa mga naapektuhang residente. JP Nunez, UNTV, News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Kanselado ngayong araw ang ilang domestic flights sa Ninoy Aquino International Airport o NAIA, bunsod ng masamang lagay ng panahon sa destinasyon. Sa abiso ng Manila International Airport Authority,
As of 8 a.m., kabilang sa canceled flights, ang balikang flights ng SEBGO na Manila to San Jose at San Jose to Manila. Gayon din ang Manila to Naga at Naga to Manila route. At ang flight DG6118 na biyahe mula Naga patungong Manila. Ang mga apektadong pasahero ay pinapayuhan na makipag-ugnayan sa airline company o travel agency para sa rebooking o refund ng kanilang flight. Sa kapapasok lamang na balita, patay ang isang miyembro ng Abu Sayyaf Group sa isinagawang operasyon ng Special Action Force sa barangay Tandubas, Tawi-Tawi. Sa naturang operasyon, sugatan din ang 3 miyembro ng SAF na patuloy na ginagamot sa pagamutan. Alamin natin ang detalye mula kay Lea Ilagan live. Lea, sino itong Abu Sayyaf Group member at ano-ano ang mga kaso nito? Magandang tanghali sa iyo, Aga. Nagsilbi nga ng warrant of arrest sa mga miyembro ng Special Action Force laban kay Udon Hasim alias Uto at Ka sa mga kasong 4 counts of frustrated murder. Subalit na laban si Hasim sa mga otoridad dahilan para mapaslang ito at masugatan ng 4 niyang tauhan. Sugatan din aga ang 3 Special Action Force Commando na patuloy na ginagamot sa ospital. Nakuha kay Hasim ang matataas na kalibre ng baril, mga bala at shabu. Si Hasim ay kabilang sa grupo ni ASG Sub-Leader Idang Susukan na responsable sa mga kidnapping activities, pag-atake sa government forces at terroristic activities gaya ng mga ambush sa Sulu. Aga? Maraming salamat, Lea Ilagan. Nagbabala ang Philippine Space Agency o PhilSA sa posibilidad na mahulog sa silangang bahagi ng Pilipinas ang debris mula sa rocket na ilulunsad ng North Korea. Ayon kay PhilSA Director Mark Talampas, base sa Notice to Airmen o NOTAM, may drop zone sa silangan ng Pilipinas ngunit kinukumpirma pa kung gaano kalaki ang drop zone sa loob ng IAS. Anya, karaniwang nahuhulog ang debris ilang minuto matapos ang rocket launching. Pinapayuhan ng PhilSA ang publiko na ipaalam sa mga lokal na otoridad kung may mga pinaghihinalaang debris na makikita sa dagat o lupa. Linaw ng Police Regional Office 11 na walang kinalaman sa politika ang pagtanggal sa 35 pulis ng Davao City Police Office, kabilang na ang City Director nito. Ayon sa Pro-11, bahagi lamang umano ito ng proseso sa gagawing investigasyon ng Internal Affairs Service kaugnay sa kaso ng War on Drugs sa lungsod. Dumaan din niya ito sa deliberasyon bago inaprobahan ng Regional Director. I want to make it clear na yung pagka-relieve ng 35 DCPO personnel is trabaho lang po. Walang personalan or politics o political colors, wala. Trabaho lang po talaga. It's part of the process. Naka-assign na sa Regional Personnel Holding and Accounting Section ng Pro-11 ang 35 pulis. Kapag napatunayan na wala silang nalabag sa operational procedure sa War on Drugs, ay maaari silang makabalik sa pwesto. Nagsasagawa ngayon ng pagpupulong ang Department of Public Works and Highways o DPWH kung saan pinag-usapan ang mga proyekto na magpapalakas sa transportasyon sa Bicol Region. Para sa detalye, makibalita tayo kay Jerry Galicia live. Jerry, ano ba ang mga proyekto ng DPWH dyan sa Bicol para mapalakas pa ang transportasyon? Yes, ilan sa mga proyekto ng Department of Public Works and Highways o DPWH Bicol ay itong rehabilitasyon at maintenance sa mahigit 100 kilometro ng national roads at mga tulay na nagawa sa ilalim ng administrasyon ng Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Nagsasagawa na ngayong araw ng kapihan sa Bagong Pilipinas sa DPWH Multipurpose Hall sa Legazpi City, Albay, ang Department of Public Works and Highways. Dito iuulat ng ahensya ang mga proyekto ng Building Better milestone sa ilalim ng Administrasyong Pangulong Marcos Jr. Isa din sa mga highlights nitong aktibidad ang infrastructural focus ng national government sa 3-in-1 project
sa State's Engineering at Construction Arm na magbibigay ng karagdagang kalsada kasama dyan ang flood control components at mga sports lanes sa Bicol Region. Kasama din ang mahigit 1,400 linear meters ng mga tulay na makapagpatibay sa transportasyon at ekonomiya sa rehiyon. Magbibigay din ng ulat si DPWH Regional Director Virgilio Eduarte sa kalagayan ng kasalukuyan ng proyekto ng DPWH sa ongoing infrastructure projects na may kaugnayan sa kalusugan, edukasyon at agrikultura. Ang kopya sa Bagong Pilipinas ay isang platform na inilusad ng Presidential Communication Office sa pakikipagtulungan ng Philippine National Information Agency o PIA na layo na maitawid ang mga impormasyon hinggil sa mga programa ng gobyerno, services, proyekto, pulisiya at priority trust ng mga naimbitahang national government agencies o departamento. Para din ito matugunan ang direktiba ng Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa lahat ng departamento ng gobyerno na may promote ang mga aktibidad at operasyon sa buong rehiyon. Inaasahan din nila na magbibigyan ng kanilang pag-ulat ang bawat direktor sa buong rehiyon ng Bicol sa mga achievements at kasama din dyan ang kanilang mga priority projects. Inabalita mula sa Bicol Region, balik sa iyo, Ella. Maraming salamat, Jerry Galicia. Pumalo na sa higit 300 ang mga kaso ng dengue ang naitala sa lungsod ng Baguio sa unang quarter ng 2024. Kaugnay nito, gumagawa na ng mga hakbang ang lokal na pamahalaan upang mapigilan ang lalo pang paglaganap ng sakit ngayong nalalapit na ang panahon ng tag-ulan. Mula sa Baguio City, makibalita tayo kay Grace Doctolero live. Grace, ilang porsyento ang itinaas ng kaso ng dengue dyan sa Baguio City? Yes, Ella, magandang tanghali. Ayon sa City Health Office, 15% ang itinaas mga kaso kumpara sa kaparehong panahon noong 2023 na umabot lamang sa 284. Ngayong nalalapit ang panahon ng tag-ulan, muling pinangangambahan ang pagtaas ng dengue sa Baguio City. Dahil dito, muling pinaigting ang kampanya ng dengue laban sa dengue o denguera. Dito hinikayat nila ang bawat residente sa pamuno ng barangay sa Oplan Taob sa mga maaring pamugaran ng lamok tuwing Huwebes at pagkakaroon ng intensive clean-up drive tuwing weekend. Sa tala ng Baguio City Health Services Office, sa unang quarter pa lang ng taong 2024, buwan ng Enero hanggang Mayo, sumipa na sa 328 na kaso ng dengue ang naitala. Isa dito ay binawian ng buhay. 15% ang tinaas ng mga kaso kumpara sa kaparehong panahon noong 2023 na umabot lamang sa 284. Sa kabila rito ay puspusan ang paglilinis ng mga barangay officials sa kanilang nasasakupan. Patuloy pa rin ang pagpapaalala ng City Health Services Office sa pagsunod sa 5S kontra dengue. Ito ay ang search and destroy sa mga pamumugaran ng lamok, seek consultation kapag mayroong sintomas ng dengue, secure self-protection gaya ng paggamit ng insect repellent lotion, support indoor at outdoor spraying at misting sustained hydration. Bukod pa dito ay namamahagi din ang lungsod ng larvicide na mabisang pamuksa ng mga kitikiti. Paalala din ng CSO ang magtungo agad sa ospital kung 2 araw na ang lagnat. Yan muna ang balita mula dito sa Baguio City. Balik sa iyo, Ella. Maraming salamat, Grace Doctolero. Isa pananalasa ng bagyo sa baybaying bahagi ng India at southern Bangladesh. Nasa 110 kilometers per hour na bugso ng hangin ang tumama sa rehiyon na may kasamang malakas na pag-ulan at malalaking alon. Linggo ng gabi, May 26, nang tumama sa lupa ang Cyclone Remal at halos 1 milyong tao ang kinailangang ilikas. Tinatayang nasa 3.75 million naman na mga residente ang apektado ng pananalasa ng bagyo. Mahigit 120 million Americans ang nasa ilalim ng matinding weather warnings araw ng Lunes, May 27, kasunod ng malalakas na bagyo na kumitil ng nasa 23 tao. Nag-iwan ang nakamamatay na tornadoes ng malaking pinsala sa Central USA. Halos 600,000 na mga residente sa 13 estado
ang walang supply ng kuryente. Ayon sa forecasters, patungong silangan ng bansa ang pinakamatinding weather risk mula Alabama hanggang New York. Inaasahan ang mas maraming thunderstorms na kapipinsalang bugso ng hangin, hail at flash floods. Nagtapos sa mid-air explosion ang isang spy satellite na binalak ilunsad ng North Korea ayon sa Pyongyang. Nangyari ito ilang oras matapos magbabala ang bansa na susubukan itong maglunsad ng satellite sa June 4. Ito sana ang ikalawang spy satellite sa orbit ng Pyongyang. November 2023 nang tagumpay nitong mailagay ang kauna-unahang spy satellite sa orbit. Nasungkit ng BFP firefighters ang ikasyam na panalo matapos pataubin ang DFA emissaries sa 3 straight sets sa pagpapatuloy ng second round elimination ng UNTV Volleyball League Season 2 sa Paco Arena sa Maynila. Wagi naman ang COMELEC Suffragettes laban sa SSS Pension Protectors sa 3 sets to 2. Habang nasa top spot na ng team standings ang AFP Lady Gunner matapos talunin ng Senate Lady Defender sa 3 straight sets. Narito ang report ni Harry Ilagan. Sa first game, nasungkit ang BFA Firefighters ang ikasiyam na panalo nito matapos pataubin ang DFA emissaries sa 3 straight sets. Naging dikit ang laban sa pagitan ng BFP Firefighters at DFA emissaries dahil sa mga unforced errors ng Lady Firefighters sa first set. Nakuha ng Lady Firefighters ang set 1 sa tulong nila Gang Abellana at EJ Mamangon sa score na 25-23. Sa second set, tinabakan ng BFP ang DFA sa mga atake ni Stephanie Adolfo at Gang Abellana. Nakuha ng Lady Firefighters ang second set sa score na 25-9. Sa third set, binomba ng sunod-sunod na quick attack ni Abellana at Adolfo ang emissaries. Nakuha ng BFP ang ikatlong set sa score na 25-19. Best player of the game, si Gang Abellana na nakapuntos ng 10 attacks, 1 block, 1 service ace. Huwag laruin yung laro kasi kahit na alam nila sa sarili na kaya nila makipagsabayan, huwag pa rin maging masyadong pampante. Parang biglang nahahatak pababa yung momentum ba. Yun lang, mag-adjust lang na mag-adjust. So yun lang, unexpected kasi may mga players ako na hindi nakarating due to heavy rain. So yun, at least nakapag-adjust kahit pa paano, dumikit. Yun naman ang goal. Ano pa rin, ma-execute pa rin nila kung ano yung pinag-trainingan namin. Sinabi ko rin naman na kung ano man yung mangyari, ilaro lang ng ilaro. Sa second game, wagi ang COMELEC Suffragettes kontra SSS Pension Protectors sa 3 sets to 2. Sa first set, nagpaulan agad ng sunod-sunod na quick attack at cross-court attack si Panchari Semuang ng SSS Pension Protectors. Dipensado naman ang COMELEC sa tulong nila Judith Abil at China Tanagan. Ngunit nakuha pa rin ng Pension Protectors ang unang set sa score na 25-18. Sa second set, nakabawi ang Suffragettes sa Pension Protectors sa mga atake ni Abil at Tanagan sa score na 19-25. Sa third set, hindi na nagpatinag ang COMELEC sa mga atake ni Tanagan at Abil sa kapunan ng Pension Protectors at nakuha nila ang third set sa score na 21-25. Sa fourth set, hindi umatras sa laban ng Pension Protectors sa mga atake ni Tanagan at Abil sa koponan ng Suffragettes kaya nakuha nila ang panalo sa fourth set sa score na 25-22. Sa fifth set, naidikit pa rin ng Pension Protectors ang laban. Ngunit hindi pa rin natinag ang COMELEC sa mga atake ni Abil at Tanagan kaya nakuha nila ang panalo sa fifth set sa score na 13-15. Best player of the game, si Judith Abil ng Suffragettes na may 39 attacks, 3 service aces. Nasa kanila yan kung gusto talaga nila manalo, mas lalo pag fifth set, ano na yan parang spirit na nila kung gusto talaga nila manalo. Kami mga coaches, ibang coaches namin, tuturo lang namin yung defense pattern nila kung saan sila kukuha ng bola. So ayun, nakuha naman nila.
maganda yung palitan nila kasi gumana din naman yung depensa namin, yung pinractice namin, natatapatan nila. Pati nga yung pinagandaan din namin isang nilang import, wala naman, di nakapaglaro. Sa third game, panalo ang AP Lady Gunner kontra Senate Lady Defenders sa 3 straight sets. Dinomina ng Lady Gunner ang una hanggang ikatlong set ng laban nito kontra Lady Defenders sa mga quick attack ni Ayari Yonko at off-speed attack ni May Madulid. Dumipensa naman ang Lady Defenders sa tulong nila J-Ben Sabas at Menchi Tobiera sa first set at May Madulid at Ann Pantino sa second at third set. Ngunit abigo pa rin silang makuha ang panalo. Panalo ang Lady Gunner sa tatlong magkakasunod na set sa score na 25-22, 25-20 at 25-16. Best player of the game si Ayari Yonko ng Lady Gunner na may puntos na 12 attacks at 4 blocks. Actually yung slow starter sila. So ang gusto ko lang talaga sa kanila, talagang nakikinig sila sa amin mga coaches. Kaya madali nilang nagagawa yung gusto nila. Maganda naman yung laro. Wala naman ako kami masabi sa effort. Lalo na ng mga namin, mga organic na players. Maayos yung laro namin, kaya lang talagang masyadong buo lang yung KM. Samantala, abangan ang susunod na bakbakan sa Liga ng Public Servants sa Win in Sports, Win for Charity sa darating na Miyerkules, May 29, 2024 sa Paco Arena, Manila. Sa first game, magtutuos ang BFP Lady Firefighters at SSS Pension Protectors alas 12 ng tanghali. Susunod naman ito ng paghaharap ng DFA Emissaries laban sa PNP Lady Patrollers alas 2 ng hapon. Habang Judiciary Justice Servers at AP Lady Gunner naman ang maglalaban sa Game 3 alas 4 ng hapon. Live itong mapapanood sa social media account ng UNTV News and Rescue at UNTV Sports. Hari Ilagan, UNTV, News and Rescue, Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahalagahan. Isang free medical mission ang isinagawa ng Members Church of God International o MCGI katuwang ang UNTV News and Rescue sa ilang mga lugar sa bayan ng Labo, Camarines Norte. Umabot sa 1,000 residente ang nakatanggap ng libreng medical mission at iba pang mga serbisyo. Ang detalye sa ulat ni Brian Baldaray. Mula pa noong Sabado, May 25, naging masungit na ang panahon sa probinsya ng Camarines Norte dahil sa tuloy-tuloy na pag-ulan dulot ng bagyong Aghon. Subalit hindi ito nakahadlang sa Members Church of God International o MCGI at UNTV News and Rescue para tumulak sa lalawigan ng Camarines Norte at maghatid ng libreng serbisyo medikal. Kahapon May 27, isang medical mission ang isinagawa ng grupo sa Barangay Santa Cruz sa bayan ng Labo. Ilang free medical services ang hatid ng grupo sa mga residente, kabilang na ang general check-up for adults at pediatric check-up naman para sa mga bata. May optical services din dito kasama na ang mga reading glasses na ipinamahagi ng walang bayad. May libreng bunot din ng ngipin at free circumcision sa mga bata. May free legal services para naman sa nais kumonsulta sa mga usaping legal. Libre rin ang gamot na ipinamahagi. Ikinatuwa ng mga residente ng Barangay Santa Cruz ang pagsasagawa ng aktibidad dahil sa tulong na nagawa nito sa kanila. Kabilang narito si Nanay Josefa na nakatanggap ng libreng salamin at check-up sa mata. Kung baga nga hindi pa ako nakakapagpa-check-up at wala pang pera, ay nagkataon ko ngayon ay merong ganito kaya ako'y na din. Laking pasalamat naman ni Nanay Evelyn dahil sa wakas ay napabunot na niya ang kanyang ngipin na matagal niya nang tinitiis. Pag masakit ang ngipin, walang magawa. Kaya ngayon po, salamat at matutuloy-tuloy na yung ng pagtahanap buhay, wala nang sagabal.
Kaugnay nito, nagpahatid naman ng mensahe ang Municipal Mayor ng Bayan ng Labo kay Kuya Daniel Razon at sa mga miyembro ng MCGI dahil sa mga sunod-sunod na proyekto na isinagawa ng samahan sa naturang bayan. Ilan dito ay ang solar streetlight at potable water system project. Okay, sa kalan po ng Pamahalaan Bayan ng Labo, ang akin pong pagpugay kay Brother Daniel Razon. Nag-meet na po kami one time sa Bagong Silang 12 and the same time sa Makugon. At hindi lamang po salitaan ng Diyos ang daladala, kung hindi mga project na kapagpakinabang, mayroon pong streetlights, mayroong water system, at ito po yung mga bagay na hinahangaan ko. Sapagkat sa biyaya ng Diyos na ibinibigay sa Kanya, ibinabalik naman niya ito sa Kanyang kapwa, lalo na higit sa mga mahirap. Ayon naman kay Brother Danny Navales na kinatawan ng MCGI at UNTV, bahagi ng pagkilala sa kabutihan ng Diyos ang tuloy-tuloy na isinasagawang outreach program sa iba't ibang lugar sa bansa at maging sa ibayong dagat. Ang atin pong masasabi na ating ipinagpapasalamat na commitment ng MCGI ay yung namula tayo sa katotohanan ng hindi tayo nabubuhay para sa sarili nating pakinabang, kundi may mga kapwa-tao tayong dapat maabot, dapat tulungan kung nangangailangan, at dapat magabayan naman tayo sa ating sama-samang paggawa. Kaya masasabi ko na ang ating paggawa ay dapat maging walang kapagurang pagtutulong-tulong. Bukod sa free medical services, nagsagawa rin ng feeding activity ang MCGI at UNTV sa mga residente. Aabot sa 500 mga residente sa Barangay Santa Cruz ang naging benepisyaryo ng naturang outreach program. Ngayong araw, nakatakda naman magsagawa ng medical mission ng MCGI at UNTV, katuwang ang Philippine Army sa Barangay Malaya sa Bayan ng Labo. Brian Baldarahe, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. At sa ating pong iiwang mga salita ng Diyos na ating sandigan mula sa aklat ng unang Pedro, Kapitulo 4, versikulo 12 na nagsasabi, "Mga minamahal, huwag kayong magtaka tungkol sa mahigpit na pagsubok sa inyo na dumarating sa inyo upang kayo'y subukin na waring ang nangyayari sa inyo di karaniwang bagay." Yan ang mga balita ang aming tinutukan at inaksyonan dahil sa aming pagbabalita, una ang pagkalinga sa kapwa. UNTV News, may balita saan mang panig ng daigdig. At dito sa UNTV, Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Magandang tanghali.